Magandang araw, mga batang historian. Alam ba ninyo na may isang araw na lubhang mahalaga sa kasaysayan ng ating bansa? Isang araw na nagbigay ng pag-asa at nagpakita sa buong mundo na handa ng pamahalaan ng mga Pilipino ang kanilang sariling bansa. Ano kaya ang araw na iyon? Tama, Hunyo 12, 1878, ang araw ng pagdedeklara ng kasarinlan ng Pilipinas. At sa araling ito, aalamin natin ano ang nangyari noong Hunyo 12, 1878. Ano ang Kongreso ng Malolos? Paano nabuo ang unang Republika ng Pilipinas? At higit sa lahat, bakit mahalaga pa rin ang mga pangyayaring ito hanggang sa kasalukuyan? Kaya ihanda na ang inyong sarili at sabay-sabay nating balikan ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Bago tayo magpatuloy, balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Matapos ang kasunduan sa Biak na Bato, nagtungo si Emilio Aguinaldo sa Hong Kong. Ngunit hindi dito nagtapos ang laban ng mga Pilipino. Sa halip, nagpatuloy ang kanilang hangarin na makamit ang tunay na kalayaan. At dito nagsimula ang susunod na kabanata ng ating kasaysayan. Noong Hunyo 12, 1878, idineklara ni General Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas mula sa mahigit 300 taon ng pananakop ng mga Espanyol. Ang makasaysayang pangyayaring ito ay naganap sa kanyang tahanan sa Kawit, Cavite. Isipin ninyo, mga bata, pagkatapos ng napakaraming taon ng pakikibaka at sakripisyo ng ating mga bayani, dumating ang araw na ipinahayag sa buong mundo na ang Pilipinas ay isang malayang bansa. Hindi ba't napakahalaga ng pangyayaring ito? Sa araw ding iyon, unang iwinagayway ang ating pambansang watawat. Ito ay ginawa ni Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo, Delfina Herbosa de Natividad. Habang itinataas ang watawat, tinugtog naman ang Marcha Filipina Magdalo na kalaunan ay naging ating pambansang awit. Mga bata, ang watawat ay hindi lamang isang piraso ng tela. Ito ay simbolo ng ating kalayaan, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Acta de la Proclamación. Ang dokumentong nagpahayag ng kalayaan ng Pilipinas ay tinatawag na Acta de la Proclamación de la Independencia del Pueblo Filipino. Ito ay isinulat ni Ambrosio Rianzares Bautista. Ang dokumentong ito ang opisyal na nagpahayag na ang Pilipinas ay malaya na mula sa pamamahala ng Espanya. Halimbawa, isipin natin na may isang klase na dati ay pinamamahalaan ng ibang seksyon. Ngunit dumating ang panahon na kaya na nilang gumawa ng sarili nilang mga tuntunin at magpasya para sa kanilang kapakanan. Katulad nito, ipinakita ng mga Pilipino na kaya nilang pamahalaan ang kanilang sariling bansa. Ngunit mga bata, hindi sapat ang simpleng pagdedeklara ng kalayaan. Kailangan ding magkaroon ng isang maayos na pamahalaan. At dito naman, papasok ang susunod nating paksa, ang Kongreso ng Malolos. Noong Setyembre 15, 1878, nagtipon-tipon ang mga kinatawan ng iba't ibang lalawigan sa simbahan ng Barasuain sa Malolos, Bulacan. Ang pagpupulong na ito ay tinawag na Kongreso ng Malolos. Layunin nito na patunayan sa buong mundo na may kakayahan ang mga Pilipino
na magkaroon ng sariling pamahalaan. Narito ang ilan sa mga namuno. Pedro Paterno, Pangulo ng Kongreso. Benito Legarda, Pangalawang Pangulo. Gregorio Araneta, Unang Kalihim. Pablo Ocampo, Pangalawang Kalihim. Isa sa pinakamahalagang nagawa ng Kongreso ng Malolos ay ang pagbuo ng Konstitusyon ng Malolos. Pinangunahan ito ni Felipe Calderon at Cayetano Arellano. Ang konstitusyong ito ang nagsilbing batayan ng pamahalaan ng Pilipinas. May ilang mahahalagang nilalaman ang konstitusyon ng Malolos. Paghihiwalay ng simbahan at pamahalaan, pagkakaroon ng kinatawan sa Kongreso, pagkakaisa ng mga Pilipino, pagbibigay ng kapangyarihan sa pamahalaan na gumawa ng mga pagbabago habang hindi pa ganap na malaya ang bansa. Noong Enero 23, 1899, opisyal na ipinahayag ang pagkakatatag ng Unang Republika ng Pilipinas o kilala rin bilang Republika ng Malolos. At si Emilio Aguinaldo ang naging kauna-unahang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Narito ang ilan sa kanyang mga katuwang. Apolinario Mabini, kalihim ng ugnayang panlabas. Teodoro Sandico, kalihim na panloob. Baldomero Aguinaldo, kalihim ng digmaan. Mariano Trias, kalihim ng pananalapi. Mga bata, bakit nga ba mahalaga ang pagdedeklara ng kalayaan? Dahil dito ay napatunayan na ang mga Pilipino ay may kakayahan, katapangan, at pagkakaisa upang pamahalaan ang sarili nilang bansa. Ang kalayaang tinatamasa natin ngayon ay bunga ng mga sakripisyo ng ating mga bayani. Kaya bilang mga kabataan, paano natin maipapakita ang ating pagmamahal sa bayan? Maaaring sa pamamagitan ng paggalang sa watawat ng Pilipinas, pagsunod sa mga batas, pagiging mabuting mamamayan, pag-aaral ng mabuti, pagpapahalaga sa kasaysayan ng ating bansa. Subukan nating sagutin ito. Kailan idineklara ang kalayaan ng Pilipinas? Tama, Hunyo 12, 1898. Saan ito idineklara? Tama, sa Kawit, Cavite. Ano ang tawag sa unang pamahalaan ng Pilipinas? Tama, ang unang Republika ng Pilipinas o Republika ng Malolos. Saan ginanap ang Kongreso ng Malolos? Tumpak, sa simbahan ng Barasoain sa Malolos, Bulacan. Sino ang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Napakahusay, Emilio Aguinaldo. At iyan ang kwento ng pagdedeklara ng kasarinlan ng Pilipinas at ang pagkakatatag ng unang republika. Tandaan, ang kalayaan ay hindi basta ibinigay lamang sa atin. Ito ay bunga ng pagkakaisa, katapangan, at pagmamahal sa bayan ng ating mga ninuno. Kung may natutuhan kayo sa ating aralin, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa iba pa nating mga araling pang-edukasyon.
Ako si Teacher Waven at tandaan, ang kasaysayan ay hindi lamang tungkol sa nakaraan, kundi gabay natin tungo sa mas maunlad na kinabukasan. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipinas! Ngayon naman, upang mas lalo pa nating mapalalim ang ating pagkatuto, sagutin ang mga inihanda kong mga gawain.